Magandang araw po mga kanegosyo. Welcome po sa panibagong episode ng Kabuhayan at Negosyo, kung saan sinasalamin natin ang mga kwento ng tagumpay at innovation sa mundo ng negosyo. Ako po si Gani Makatuman, ang inyong host ngayong araw. Makikilala natin si Mr. Wilson Lee Flores, isang negosyante at isang magaling na writer. Siya ay may-ari ng Kamuning Bakery Cafe. Napakasarap ang pandesal dito. Isang makasaysayang paniderya na itinatag noong 1939 sa Quezon City. At siya rin ang nagmamay-ari ng Red Apple Properties and Management Inc., isang kumpanya na real estate. Bukod dito, siya rin ay may-ari ng 3 private pool resorts sa Pansol, Laguna, including the rest house of ang yumaong Senate President Obito Salonga. Bilang isang multi-awarded na kolumnista, nakilala siya sa kanyang sulatin sa Philippine Star at Abante, kung saan siya ay nagwagi ng 3 Don Carlos Palanca Award at isang record na 15 Catholic Mass Media Awards, kasama na ang 3 Hall of Fame Awards. Siya rin ay isang teacher, guro ng kolehiyo at moderator ng Pandesal Forum, isang plataforma para sa talakayan sa mga mahalagang issue ng ating bansa. Bilang isang respetadong columnist, ang kanyang mga literary works ay nagbibigay ng inspirasyon at nag-uugnay sa mga issue ng negosyo at lipunan. Samahan ninyo po kami sa pagtuklas ng kwento ni Wilson Lee Flores at ang kanyang mga pananaw sa mundo ng negosyo. Welcome po, kaibigang Wilson, dito sa Kabuhayan at Negosyo. Congratulations, Yusek Gani, sa radio show ninyo. Maganda yung ginagawa ninyo, inspirasyon, saka... Hindi lang radio, TV pa. TV and radio show ninyo, na hindi lang kayo nagbibigay ng inspirasyon, marami kayong binibigay na kaalaman, mga knowledge sa mga nanonood sa inyo. Oo, at congratulations ho. Salamat po at tagahanga ako ninyo noon pa. Hindi lang na magaling kayong TV and radio host, napakagaling kayong USEC noon ng Trade and Industry Department. Salamat po Sir Wilson, at ikaw rin, napapanood ko, lagi kong sinisubaybayan yung talakayan. Salamat ho. Next time in the future, kung may oras kayo, opo. Imbitahin ko kayo doon magkwentuhan. Salamat po. Media, Oo, ngayon, sikat na sikat dahil ang dami nyo mga bigatin doon ng mga guest. Lahat ng klaseng tao. Opo. Welcome. Sir Wilson. Wilson lang ho. Wilson, gusto siguro malaman ng ating mga kanegosyo, mga ka-entrepreneurs, kung sino si Wilson Lee Flores. Kayo ba ay mayaman na dati nung bata kayo, or nagumpisa rin kayo sa humble beginning? Sino po ba si Wilson Lee Flores? Maganda yung tanong niyo. Nag-umpisa talaga. Actually, ang tatay ko at saka mga ninuno ko, mga negosyante. Pero hindi ko naman na ano kayong generation na Chinese? 7 generation. 7 generation na po kayo. 7 generation. Pero yung tatay ko kasi may isang asawa noon namatay. Taga Mindanao siya, taga Cagayan de Oro. Yung unang asawa niya namatay, may 7 anak siya. Nung may edad na siya, napangasawa naman niya yung nanay ko na byuda din naman. Okay. Kaya byuda nanay, tatay ko. May edad na sila nung pinanganak ako at saka kapatid ko. Tapos nung bata pa ako, 7 years old, pumanaw tatay ko, namatay siya. Tapos, yung tatay niyo negosyante? Negosyante. Tapos galing sa pamilya na puro negosyante, na successful nung unang panahon. Pero hindi ko naman kasi may ibang pamilya yung tatay ko na negosyante na lahat yung mga yon. So nanay ko naman, guro, teacher. So, naging teacher din kayo? Hindi naman naging maliit na negosyante ako, hindi malaki katulad ng mga ninuno ko. Tapos ang nanay ko kasi teacher siya, natuto akong mag-enjoy sa sulat, sa writing. Naimbita din ako maging guro sa kolehiyo. Hobby ko actually ang pagtuturo at pagsusulat. Nag-umpisa ako sa halos wala kasi nanay ko
wala kaming namana ng nanay ko. Okay. Nanay ko, ako, at saka kapatid kong younger sister, nag-umpisa ako from almost scratch kasi nanay ko, ang guro sa Pilipinas, hindi yung mayaman. Yes, Unfortunately, ang guro na pinakamarangal na profession sa mundo, dapat hindi mataas ang sahod, hindi mataas ang kita. So, lower middle class ang life namin. Tapos ako naman, nagtrabaho ako sa isang real estate company pagkatapos ng college. Nagtrabaho ako sa purchasing department. Pero Bali, ano po yung natapos nyo? Business course po kayo? Inaral ko BS Legal Management. Opo. Parang mistisong batas and negosyo. Tapos nagtrabaho ko sa isang real estate company. Napunta ko sa... So napunta po kayo sa real estate sector? Pero ang napunta ko department, sa purchasing department. Okay. Tapos nag-observe ako sa buong malaking kumpanya na yun. Napansin ko, ang pinakamalaking kita sa mga tao doon, hindi yung presidente ng kumpanya, hindi yung executive vice president na anak ng may-ari. Ang pinakamalaking kita, napansin ko, osyoso ako, doon sa sales department. Kaya doon ka napunta? Pinuntahan ko yung may-ari. Sabi ko, pwede ba ako ilipat doon sa kabila? Tapos nagulat yung may-ari. Sabi niya, uy, alam mo ba doon, walang sweldo ha? Sa sales, walang sweldo. Yes, totoo. Hindi lahat ng tao mataas ang kita. Yung malalakas ang benta, yun ang malakas ang kita. Pero kung wala kang benta sa isang buwan, zero allowance ka. Sabi pa sa akin uy, sigurado ka kasi pag lumipat ka sa sales, wala kang monthly salary. Commission based kayo? Commission, tapos hindi ka empleyado ng kumpanya. Wala kang SSS, wala kang mga ganyan-ganyan. Tapos, ang makukuha mo lang every month sa kumpanya, allowance lang na below minimum. Tapos yung allowance na yan, makukuha mo bawat buwan kung may benta ka. Kung buwang-buwan, zero ang benta mo, pati yung wala. Sabi niya, pero sabi ko, gusto ko dun. Kasi gusto ko ang sales. Matapang ka rin, Wilson. Kasi napunta ako doon, siguro dahil sa nung kabataan, mahilig ako magbasa ng libro, nakasanayan ko maging hobby ang writing. Dahil sa nanay ko pag teacher kasi, ang interest ng teacher, literature, history, mga ganyan. Doon ako natuto nagustuhan ko sobra ang writing, pagsalat. Mas magaling ka magkwento. So sa sales ka, pag may pinupuntahan kang mga prospect na bebentahan, alam nyo, Yusek Gani, natutunan ko, kahit anong negosyo ipasok natin o kahit anong profession, kailangan tayong matuto magbenta. Hindi kailangan na sa sales department ka. Kahit anong negosyo mo, sari-sari store ba yan, grocery ba yan, pelikula ba yan, or kahit anong negosyo, everybody has to sell. So marami kang nabenta nung nasa sales ka? Napakarami akong benta. Sobra. Kaya doon ka talaga yumaman ng yumaman? Doon talaga nakakatuwa. Pag marami ang benta mo, sky's the limit. Walang hangganan ang income mo. Depende kung gaano ka kasipag, gaano kadaming oras ibuhos mo. So dito mo na yung mga investment mo? Dito doon mo ako natuto. Okay. Tapos, ang natuto ka pa, kasi galing tayo sa wala noon. Nangutang pa ako noon para bumili ng unang lupa. Tapos lahat ng kinikita ko, linalagay ko sa real estate. Okay. Naging negosyo ko tuloy yun. Pero natutunan ko na dami mo raw kondominyo, mga bahay, pero nakakatawa. Built and sold din daw kayo. Ito nakakatawa. Ang mga binibenta ko noon, puro mga kondominyo. Opo. Pre-selling noon. Pero wala akong binibiling kondominyo. Yung binili ko lang noon, yung mga binibenta ko. Okay. Pero naibenta ko rin lahat, ay flip ko. Tapos lahat ang pinipili ko, karamihan, yun may lupa na bahay o townhouse, puro ganyan ever since. Tapos naging negosyo ko na yon. Mahilig ako magsulat, marami akong pinagagawa iba-iba. So naging maganda pala itong negosyo ko na real estate kasi mas flexible ang oras ko. Hawak mo yung oras mo. Tapos yung Gani, paano napasok dito sa yun ang itatanong ko sa iyo, Wilson. How did you paano ka napasok dito sa marami nagtatanong, pioneer na bakery cafe, pinakamatagal na bakery sa buong Pilipinas. Ang nangyari, ano bang kwento rito? Ito nakakatawa. Napunta ako sa isang lugar, inimbita ako maging speaker. Hindi ako main speaker
parang sa concert, parang front act speaker ka lang, yung maikling talumpati ka lang. Ang main speaker, yung nag-imbita sa akin, si Professor Eric Soriano. Magaling na Ateneo. Pero alam mo, MBA student. may mga nabasa na rin ako before na about dito sa bakery na very sikat dito na. Sikat siya na may history. So hindi pala ikaw yung original na may-ari dito. Nabili mo lang ito. Okay. Nabili ko dahil nagsalita ako sa isang business conference ng puro SME. Tapos na-mention sa so mentor ka doon. Hindi naman, short speaker lang ako. Parang ang nakakatawa nga, dalawa kaming speaker, ako at saka yung Happy Toothpaste owner na presidente ngayon ng FFCCCI, Cecilia Pedro. Tapos doon sa introduction, sinabi na sa real estate ako. Nag-umpisa ako real estate broker, ngayon real estate ang negosyo ko. After yung real estate magnet ka na. Hindi naman. Sana. Tapos after yung talk ko, may konting intermission, parang recess. Nag-merienda mga tao. Lahat ang tao lumapit sa akin. Maraming pinapabenta. Ibenta mo bukid namin, ibenta mo townhouse namin, ibenta mo condominium, ang dami. Tapos may isang matanda dun sa audience, may isang matandang lalaki. Uy sir, pabenta naman yung bahay, lupa namin sa Quezon City. Saan ba yan? Sabi niya, nasa Judge Jimenez Street Corner, K4 sa Barangay Kamuning. Tapos nung sinabi niya address, sabi ko, ay lupa ninyo, may lumang bakery malapit dyan ah. Sabi niya, ayun na yun. Yun na yun binibenta namin. So sila yung may-ari? Sila may-ari. Ginawa ng nanay daw nila noon. Ba't yung binibenta? Ay, hindi na namin maasikaso. Sabi, itong Sino ba dati may-ari dyan? Ang founder nito, si Attorney Leticia Bonifacio Javier. Siya nag-umpisa nito. Tapos yung mga tatlong anak niya ngayon, halos 80 na o 85 sikat years old. Yan kasi mga former president, yan ang paborito nila na coffee shop. Tapos anong nangyari? Hindi na daw nila maasikaso kasi ang dami na ng kompetensya ngayon. Noong unang panahon, yung malalaking bakery na ganyan, lumang style na Pugon Bakery, iilan lang dapat meron yan kasi malaki ang lupa ginagamit. Eh ngayon daw, lahat ng supermarket sa buong Pilipinas, sa buong mundo, may bakery na. Kasi ang technology iba na eh. Noong unang panahon, pwede ka lang mag-baking kung may malaki kang Pugon oven, malaki ang pwesto mo. Ngayon, dahil sa teknolohiya, kaya magandang balita yan sa lahat na nakikinig. Kung gusto niya pumasok sa bakery, hindi kayo kailangan bumili ng bilyon-bilyon na makina. Hindi kayo kailangan bumili ng magpatayo ng Pugon oven na malaki. Sa bahay lang, may isang oven lang kayo. Isang high school student lang na babae, pwede na mag-umpisa ng home baking. Yun na nangyari. So lahat ng grocery... Pero paano mo to na... Ano nangyari? Binenta sa akin as so ikaw na lang bumili, pinapabenta sa'yo. Pinapabenta sa akin. Tapos sabi ko, uy, nung nasa college ako, nababasa ko yan sa column ni Doreen Fernandez sa Inquirer. Sobrang sikat na food columnist. Favorite niya yan na bakery. Tapos si Cory Aquino daw noon, namimili din daw dyan. Favorite yan, former president. Saka si Don Alejandro Roses, yung kalsada na malaki sa Quezon City. Tapos yung anak niya si Chino Roses, puro suki dyan, mga artista. Tapos sabi ko, sayang binibenta niyo yan. Tapos nung binalikan ko, tinignan ko, sabi ko, sayang naman ito. Pag ibang tao bumili daw, sisirain lang yung buong bakery, tatayuan niya ng apartment, gagawin ng paupahan. Building. Sayang yan. Sabi ko, sayang. Mahilig ako sa history. Dahil sa hilig ko sa writing. Saka siguro mahilig ka rin sa pandesal. Sobra akong matakaw. Kasi hindi lang siya pandesal. Marami siyang traditional na tinapay ng Pilipinas na nakakatuwa. Empanada, ensaymada, pan de coco, ang dami, pati cakes. Brazo de Mercedes, pianono. So sabi ko, sayang naman to. Pag ibang bumili nito, sisirain lang to, sasara to. So sabi ko dun sa pamilya, pwede ako na lang bumili niyan, nakipag-negotiate ako. Yung tatlong magkapatid, nag-agree magbenta, dalawa nagbenta. Yung isa ayaw ibenta, nakiusap sa akin, pwede ba makisosyo na lang ako sa'yo? Ako na lang 30%. Ituloy na. Tapos sabi ko, sige, tapos binili ko yung lupa, rinigalo sa akin yung bakery, tinuloy ko, binuhay ko ulit. Okay. Kasi hindi na nila naasikaso noon. Number 1, may edad na sila. Number 2, hindi sila kasi tumulong sa nanay sa negosyo. Yung nanay nung nagpamalakad ng negosyo, nag-aral sila sa UP, pumunta sila sa Makati, nagtrabaho sa iba-ibang mga kumpanya. Hanggang apo ng founder, kaedad ko, nagtatrabaho sa mga malalaking kumpanya sa Makati. Hindi sila sanay bumalik sa
lugar nila sa Quezon City na mag-manage ng isang old-fashioned traditional bakery. Ayaw na nila. Masakit sa ulo kasi mag-manage ang bakery. Maraming mga, alam nyo, mga Yusek Gani, yung mga MSME na micro, negosyo, small, medium entrepreneurs. Oo, hindi mabilis, lalo na bakery, umaga, lahat tayo tulog Mahirap yan. Oo, lahat tayo tulog tayo. So, paano mo naisipan na i-revive itong bakery na to? Matakaw ako. Hindi obvious sa katawan ko. Pero matakaw ako, mahilig ako kumain, mahilig ako sa tinapay, mahilig ako sa pies and cakes. So, yun, revive ko. Nabuhay naman. Nabuhay, tapos lalong sumikat pa. Tapos nung nakuha ko siya, akala ko dalawa lang sikat na customer yan. Si Doreen Fernandez, yung sikat na food critic, tsaka Cory Aquino. Later on, na-discover ko, ang dami palang mga suki since 1939. Nakakatuwa. Itinatag ito, 1939. 1939. So, I understand, nagkaroon ng napakalaking sunog, di ba? Sa kapitbahay, sa Kamuning. Kasi itong Kamuning Bakery, may kapitbahay siya na M-Bar ang tawag, M-Bar. Ano siya, yung inuman sa gabi, may music. Tapos isang araw, biglang gabi na lang, nasunog siya. Nasunog siya. So at nung time na nasunog, ikaw na may-ari nun? Ako na may-ari. Tapos nasunog sila. Tapos ang nakakainis hindi ko pa na-complain kasi nangungupa lang sila. Dapat ikasuhan ko nga sila kasi wala silang fire extinguisher. Okay. Imagine nag-ooperate ka sa resto bar. Resto bar sila, inuman bung magdamag yan. Tapos wala silang fire extinguisher. Kami, panaderya kami with coffee shop, may 13 kaming fire extinguisher. Inubos namin sa kanila. Mga 6-7 o'clock inubos namin. Pero balitang-balita, tapos bakit masarap ang mga tinapay nyo dyan? Pati daw mga kape mo dyan ay talagang organic. Masarap yung kape mo. Alam mo ba yung Russian ambassador? Di ko makalimutan yung Russian ambassador na panahon ni President Duterte, yung blonde hair na Russian ambassador na bata. Nung nagsalita siya sa Pandesal Forum, nakalimang kape siya sa isang oras, binibilang ko . Wow, lakas magkape ito . 5 kape ang ininom niya. Ang kape namin lahat galing sa Benguet. Arabica beans. Sa Atok. Sa Atok. Ang galing nyo. Magaling to. Nagmumotor kami dyan, Wilson. Galing nyo, di ba nakapunta dyan? Nagpupunta kami dyan, nagmumotor kami. Magaling ito si Yusek Gani. Ang galing niya manghuhula. Sa dami ng lugar sa Pilipinas na may magandang kape, nahulaan niya. Tama yun. Magaling kayo Nakapunta ako dyan, Wilson. Kasi nagmumotor kami dyan. 7,000 napakataas yan, mas mataas pa sa Baguio. Above sea level yun, mas mataas pa sa Baguio yun. Na maliit na lugar na 20,000 lang ang populasyon doon. So puro kaya IP, indigenous. So ito yung ginagamit nyo na kape sa coffee shop nyo. Hindi po kayo sa Gani, nakakagulat sa inyo. Nakakagulat kayo. Ang kape namin doon galing. Tapos tuwang-tuwa lahat ng tao na umiinom ng kape sa amin. Si Bongbong Marcos nga, yung presidente natin, alam ko hindi siya nagaganyan, pero nung nandun siya nagsalita sa amin 3 beses, ang ginagawa na-invite mo rin siya dyan? Siya ang tumawag. Okay. Hindi ako nag-invite Siya at saka si Pinay nag-umpisa ng Pandesal Forum namin. Okay. Kasi 1 year bago mag-election sa 2016, nung nanalo si President Duterte, ito naman si Bongbong, si Binay at saka Bongbong Bitang tumawag sa akin. Sabi niya, uy, narinig namin na binilig ang lumang panaderya dyan, di ka pa nag-iimbita, sabi nila. May gusto nila magkipagkwentuhan daw. Naisip ko, nakakaya naman kay Vice President Binay na sikat ka, VIP, ako lang kaya ka-meeting mo. Sabi ko, pwede ba mag-invite ako na ibang media, sabay tayo magkwentuhan. Tapos umuo siya. Pagkatapos niya, ang pangalawang tumawag sa akin si Bongbong Marcos, kung pwede daw siya magsalita. Tapos sabi ko, pwede, lahat naman tao, welcome dyan. Wala pero, alam mo ginawa niya? Pag nandun siya si Bongbong Marcos, ginaganyan niya yung kape, sinasawsaw niya sa yung pandesal sa kape, tumungtuwa siya. Naiintriga ako sa paniderya nyo, Wilson, kasi nung pandemic ay nakikita ko na yung mga tao, kasi na-feature kayo sa TV, na-feature kayo sa dyaryo, na namimigay pa kayo. Sabi ko, ibang klase ito bakit mo ginagawa yun? Kasi ako, nakakatuwa. Kasi yung pamilya namin, nanay ko na lang byuda, namatay pa siya later on after college ko. Naggaling kami sa simpleng buhay. Di masyadong. Tapos, nung nagkaroon na ako ng mga income, natutuwa ako na parang magbigay tayo ng konti. Naniniwala kasi ako,
Hindi ako Buddhist ha. Ang Buddhist sa Taoist may pinapaniwalaan silang karma. Hindi ako Buddhist, Kristiyano ako. Pero feeling ko, pag may ginawa ka mabuti, i-bless ka lalo ng Panginoon. Tapos naniniwala ako. Tapos, every year sa Kamuning Bakery, 1 day out of 365 days, namimigay kami ng tinapay buong araw. Tinatawag ko World Pandesal Day, October 16. Bakit may World Pandesal Day? Kasi, tapos mamaya kwento ko yung pandemic. Ang nangyari kasi, na-discover ko sa Europa, may tinatawag silang World Bread Day. World Araw ng Tinapay. Sa Pilipinas, hindi masyadong sikat ang tinapay kumpara sa bigas or kanin. So, ginagawa ko, every October 16, World Bread Day sa Europe and America, ginawa ko na lang World Pandesal Day sa Pilipinas. Tapos sa United Nations, ang October 16 din pala, is tinatawag nilang World Food Day. Ang purpose naman ng United Nations, papaalala sa buong mundo yan na huwag nyo kalimutan, huwag nyo kaligtain na marami pa nagugutom sa mundo. Correct, so, yun, ginawa ko yun. Tapos, nung pandemic naman, lahat sarado, marami nagsasara. Kami, inaalaw kami magbukas non-stop. Ang weird, kasi dahil sa pandemic, dahil sa lockdown, pati malalaking higanting shopping mall nagsasara. Pati mga fast food nagsara, pati mga bakery chain na sikat, lahat sarado. Kami, mga maliliit, hindi kami malaki compared sa kanila. Swerte ako kasi yung nabili kong Kamuning Bakery na to, may lumang tradisyon yung lumang may-ari. Lahat ng empleyado walang uwian. Yun, doon stay in lahat ng ayaw nila kasi na pag nagsasweldo, nagiinuman, tapos next day puro absent. Tapos ayaw niya na may pumapasok na puro late. So, ang sistema niya, lahat ng panadero, lahat ng empleyado, may sariling tirahan sa likod. So, yun ang sistema namin. Okay. So, nung nagsara pong Luzon, lahat ng jeepney wala, lahat ng bus wala, ang daming mga mall na paralyzed. Pati malalaking higanting pabrika ng bakery sa Binyan, saka sa ibang lugar, hindi makapag-deliver, puro checkpoint. Puro checkpoint, di ba? Tapos ang empleyado nila yun sa pabrika ng malaki, pinakamalaking bakery sa Pilipinas, multinational yon, 40% lang pumapasok kasi mga empleyado niya kailangan mag-chip araw-araw, di ba? Kami, araw-araw may empleyado kami. So, araw-araw bukas kami, record sales. Sobrang record sales. Bumibinta yata kayo ng sobrang milyon-milyon kada araw na pandesal. Hindi ka lang magkano, pero alam mo, sobrang dami. Noong una, in the first few months ng pandemic, nung lockdown, hindi ako pwedeng lumabas kasi sa yung bahay office ko at saka yung bakery 5 minutes lang sa kotse. So ilang linggo hindi ako lumalabas po para sa bakery, pinapabayaan ko. Biglang may tumawag taga ABS-CBN, tinawagan ako, "Sir, pwede kayo interviewin? Bakit? Tungkol sa bakery niyo, bakit? Ano nangyari?" Kala ko may nangyari, baka nasunod na naman. Tapos sabi niya, "Hindi sir, hindi mo ba alam? Araw-araw sa umaga, ang hapa-hapang na pila sa labas." Bakit? Lahat ng bakery sarado eh. Sarado, ikaw lang lahat ng bakery, maliit, malaki, sarado. Lahat ng mall, sarado. Lahat ng fast food, sarado. Yung mga maliliit na bakery na may tao na hindi absent ang mga empleyado, talagang grabe pila. Wala pang tanghali, ubos lahat ang binibenta namin. Correct. Kaya, parang locos sa Bible. Alam mo yung locos, darating locos, ubos lahat ang sa farm mo. Kaya lalong gumanda yung sales nyo during the pandemic. Weird. Pinaka-weird. Yun lockdown. Tapos namigay pa si President Duterte ng ayuda. Nung first few months. Ang dami pera yan sa mga tao. That's nag-online kasi yung ayuda nun talaga nakakarating sa mga tao. Oo, diretso sa mga ordinaryong tao. Tapos lahat ng ordinaryong tao may cash. So, alam mo, nakapila sila dun lahat. Hindi lang nakapila. Nag-umpisa kami ng online selling. Grabe. Na-shock ako. Noon hindi ako nag-online selling. Hindi ako nagde-delivery, saka food. Grabe, record sales. Alam mo, unbelievable. Hindi ko ma-imagine yun. Tapos, in fairness kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, tumawag sa amin ng office niya, "Uy, malakas daw kayo dyan sa Kamuning Bakery," sabi ng mga tao ni Quezon City Mayor at saka office. "Pwede ba kami humingi ng tulong sa inyo?" Paano? Lahat daw ng mga frontliner, lahat ng mga doktor, nurse sa mga center ng COVID, lahat ng sundalo, police, lahat ng taga-walis sa kalsada, tapos yung mga homeless. So kayo sa kanila sa amin galing yun. Tapos yung mga homeless na walang matirhan sa kalsada, lahat linagay nila lahat sa Quezon City Memorial para hindi kumalat ang sakit, saka may pagkain sila kasi sarado lahat, di ba? So lahat ng homeless may libreng tirahan para sa Quezon Memorial. Doon lahat galing sa Quezon City ang
tinapay, kami lahat gumagawa noon. So mamaya, partnership. mamaya pag-usapan natin yung ilang mga... buwan namin ginagawa. Nahilo mga bakers ko, malakas na benta, may paano pa ganyan. Tapos ang ginagawa ko, nagpapaluto ako ng mga sopas paminsan para may energy. Oo nga. Kasi tapos ginawa ko halos 24 hours na, weird. Tapos hindi lang yun nung pandemic na yan, nakita ko. Alam mo, Wilson, napaka-interesting yung pinag-usapan natin. Pero mamaya ituloy natin after the break dito sa Kabuhayan at Negosyo. Nandito pa rin po kami ni Sir Wilson. Wilson lang, Yusegani. Kabuhayan at Negosyo. Kanina pinag-usapan natin yung mga naging experience nyo nung pandemic. At ako personally, narinig ko yung mga philanthropic yung mga ginagawa ninyo. Ikaw ba may nakipartner sa'yo ng mga malalaking company? Magaling. Kasi nakikita ko yung marami kayong binibigyan ng mga libreng pandesal, tinapay. Magaling kayo, Yusegani. Ang pinakauna namin naging partner, isa sa pinakauna, yung Quezon City Hall. Okay. Yung gobyerno ng Quezon City, si Mayor Joy Belmonte, sabi niya, Wilson, hingi naman ng tulong sa inyo. Kasi daw, sabi niya, kinikwento niya, nung sobrang grabe ang pandemya sa buong mundo, nahirapan din ng San Miguel pagsaka ng benta nila. So, imbis na mamigay sila ng cash na regalo, ang regalo nila sa mga LGU, narinig ko, nabasa ko sa balita, mga arena. Flower. Oo, so nagbibigay sila ng regalo sa Quezon City, sa iba-ibang syudad, kasi bumagsak benta nila. Kaysa naman mabulok yan doon sa bodega, tulong na lang nila sa mga LGU. Ang mga LGU, ang problema, ano gagawin sa arena? Di ba? Hindi naman pwede ipamigay yung arena. Hindi naman kakainin ng tao yung arena. So tumawag yung mga tao ni Mayor Joy, matalino sila. Kinulit ako ng masipag yun eh. Noong una, in fairness natakot ako sa sobrang dami noon eh. Ang daming pulis, ang daming doktor, lahat ng government hospital. Kami magbibigay ng tinapay araw-araw, magbibigay. Baka hindi namin kakayanin noon, natatakot ako. Sabi ko hindi kaya, pero persistent sila. So nakipag-tie up kami. Parang lumabas itong San Miguel, saka Quezon City LGU, saka kami, nag-partner kami, nag-service kami ng tao namin, manpower, Tapos ang nangyari pa, every October 16, bawat October 16, World Pandesal Day, namimigay kami ng regalo. Mula umaga hanggang alas 5 hanggang gabi, libre lahat ang tinapay sa Kamuning Bakery. Alam mo, Wilson. Alam mo nangyari? Oo. Ito, sabi ng accountant ko sa akin, Sir, hindi naman kayo bilyonaryo. Hindi naman ikaw super yaman. Ba't namimigay ka? Sabi ko, mali ka dyan Hindi kailangan bilyonaryo o super yaman para mamigay, pag-share. Pag mayroon tayong konti, mag-share tayo ng konti. Isang araw lang naman out of 365. Sorry, I'll continue ko. Ano mo nangyari? Sabi ko, alam mo ba, sa Bible, hindi ako reliyosong tao Pero nung bata ko, napabasa ko sa Bible, may isang storya, nung isang batang lalaki, na hindi naman masyadong mayaman. Nagkikwento-kwento daw si Jesus Christ sa libo-libong mga tao. Tapos yung mga disciple niya lumapit, Jesus Christ, wala nang pagkain mga tao, hapon na, nagugutom ng mga tao. Paano to? Tapos sabi ni Jesus, sino ba dyan may tinapay? Tapos may isang maliit na lalaking bata, lumapit daw. Sabi niya, ito pwede ko i-donate 5 pirasong tinapay at saka 2 isda. 2 fishes ba and 5 loaves of bread. Tama. Ito lang binigay niya. Simple, humble gift niya. Binultiply ni Jesus Christ, pinakain libo-libong tao. So sabi ko, kahit na konti lang yan, pwede natin ipamigay yan. So namibigay kami pandesal lang, di ba? Narinig ng mga customer namin na mayayaman. Napapasa sa dyaryo, narinig sa radio, sa TV, sa DWIC. Tumawag lahat sa amin. Wait, ba't di ka nagsasabi? Magbibigay kami ng libreng keso. Magbibigay kami ng libreng jam. Magbibigay kami ng so libreng juice. So maraming nakipag-collaborate sa inyo. Ang dami. Kaya alam mo, every October 16, hindi lang tinapay pinapimigay namin libreng ham, libreng sardinas, libreng lahat-lahat ang dami. Pati juice. Kasi yung malalaking kumpanya nakipartner sa amin, natutuwa sa ginagawa namin. Oo. At ako ay saksi doon sa mga ginagawa ninyo at nung nasa government pa ako ay may napakagaling ni napaka-collaboration natin Wilson at alam nyo, napakagaling nyo, dapat kailangan natin ng katulad ni Yusegani Hindi naman balik kayo dapat sa gobyerno in the future.
in whatever Mas form. magaling kayo, Matututo Wilson. tayo. So Wilson, ano ba ang Aha. masasabi mo ngayon sa ekonomiya natin? Dahil Hindi maganda. alam mo, sobrang taas ngayon ang bilihin. So, Mataas ang bilang. Ang sabi ng assistant ko sa office, si Clarissa, siya lang daw dito mataas. Lahat daw tumataas. oo. Siya lang dito mataas daw. So ikaw bilang manunulat at ikaw ay economist, ano ka rin, analyst ka rin, Yes, ano? yes. So at saan tayo patungo ngayon? Ano ba ang status ng ating ekonomiya ngayon? Hindi siya masyadong maganda. Pero pag malaking kumpanya ka, kung conglomerate ka, masaya ka. Bilyon-bilyon kinikita. Pero pag mga maliliit na negosyo, tinatawag na micro, small and medium, mahirap na panahon ngayon. Mahirap ngayon. Oho. At ikaw, nakikita ko na marami kang kaibigan ng mga investor. Yes, ho. Yung foreign direct investment natin ngayon, Mahina. medyo mahina. So, Mahina, sayang. parang takot ngayon ang mga mamumuhunan. Ano? So, Hindi masyadong malakas ang investment natin. In fact, nakakalungkot, ang kapitbahay natin sa ASEAN, yun ang malalakas sa investment. dito na lang sa Vietnam. Cambodia. BYD, dapat maakit natin yan. Ano? So, hindi natin naakit yan, napupunta sa ibang ASEAN neighboring country natin. So, Ang galing ano masasabi mo rito, Wilson? Nalulungkot ako kasi kulang tayo sa foreign direct investment, kulang tayo sa turismo, kulang tayo sa agrikultura, kulang ang tulong pa sa agrikultura. Tayo pa ang #1 importer ng bigas sa buong mundo hanggang ngayon. Tapos, dahil sa yung diplomasya natin dapat economics focus eh. Pero ang diplomasya natin masyadong naano sa geopolitics. So hindi masyadong investment pinag-uusapan, hindi masyadong infrastructure. Nahuhuli tayo sa kapitbahay natin, huwag tayong magpahuli sana. Kaya ako naman, tapos ang nangyari pa, naglulungkot ako, sobrang daming politika pinag-uusapan, hindi masyadong ekonomiya, baka nakaligtaan ng ekonomiya. Oo. Yun ang takot ko kasi lalo na may election next year, may election pa 2028. Dapat sana kung wala pang election, ang i-focus sana economy, jobs, investment. Totoo yan. Dahil bilang ekonomista, bilang negosyante, kayo talaga yung nakakakita kung ano ba talaga ang takbo ng ating negosyo ngayon. Ikaw ba ay, ano sa tingin mo ngayon na kumikita na negosyo, Wilson? Lahat naman ng negosyo na pag masipag tayo, matyaga, masipag, pwede tayo mag-survive. Sa bawat panahon, kung maganda ba ng panahon or pangit, nasa sa atin na lang yung pagandahin yung negosyo. Sa consumer goods, anything na related sa pagkain, sa services, sa basic needs ng tao, pwedeng mag-flourish sana. Ang magagandahan lang, sa tingin ko lang for the short term, itong Pasko hanggang next year, siguro, baka magkakaroon ng konting pera mga tao dahil election. Pag election, baka gumastos yung mga politiko. Baka lumabas yung pera, baka magbigay ng maraming ayuda non-stop. May short-term effect yan sa consumer spending. Pero ang worry ko naman, as an economist, sana yung politiko natin magbibilang din. Huwag yung bigay ng ayuda na hindi masyadong bumabalik sa ekonomiya. Sana more of infrastructure, more of education, public health. Kasi ang takot ko, baka tapos ng Mayo 2025 election, baka magkaroon ng konting inflation pa. Totoo yan. Kasi gastos ngayon hanggang next year, binubuhos yata ayuda sa tingin ko sa probinsya dahil sa election. So, dapat siguro isa rin na tulungan ng gobyerno natin yung mga MSME natin. Hindi doon talaga sa mga galing. Alam mo, puro ayuda tayo, di ba? 1,000% sang-ayon ako sa inyo. Sana yung pera sa ayuda na, ilang 100 billion yan. Billions 200 yan, no? billion, ilang 100 billion na yan. Kahit na 10% lang, kahit na 10-20%, ibigay sa micro and small enterprises. Kasi pag binigay mo sa micro and small, magkakaroon ng ibang effect. May multiplier effect. May multiplier effect, may additional na negosyo at saka trabaho. Pero pag binigay mo lang ayuda diretso sa ibang tao na walang naman multiplier effect, gagastusin lang yan sa load, sa entertainment, mga inuman or whatever. Pero
mas maganda tulungan yung pinatawag ng micro Small, and medium entrepreneurs. Oo, yung maliliit sa palengke, maliliit sa bayan, mga lahat yan Huwag i-encourage. yung ayuda para lang sa mga Oo. tamad daw yun, Oo. Wilson. Oo. Kasi parang reward niya yun, hindi nagtatrabaho, hindi nagbabayad ng taxes. Oo. Pero yung micro, hirap din sila eh. Totoo. Ang micro entrepreneur sa Pilipinas, hirap na, nagsastruggle non-stop. Pero karamihan ng trabaho sa Pilipinas, doon ang gagaling, hindi sa mga malalaking higanteng kumpanya. Correct. That is the backbone of our economy. Yes, and the backbone of employment. Yes. Pwedeng mas malaki ang kumpanya, pero mas konti lang mga trabaho doon eh. Oo. So, mamaya po ay sa pagbabalik po ng kabuhayan at negosyo ay pag-usapan namin ni Sir Wilson ang mga serbisyo, mga negosyo na sa tingin niya ay papatok ngayon, ay magdi-Disyembre na. So, pagbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Okay, nandito pa rin po kami sa kabuhayan at negosyo ni Wilson. At Wilson, kanina ay ang pinag-usapan natin yung mga foreign direct investment, kung paano tayo maka-attract ng mga mamumuhunan. Kailangan natin yan dahil to create more job opportunity for the Filipinos. At ano sa tingin nyo? Kasi ngayon yung mga ibang investor natin na Wilson ay lumilihis na yata. So naagaw na Vietnam, Thailand, Malaysia. Maganda sinabi mo, Yusek Gani. Kailangan natin dito sa Pilipinas lumaban, makipagkompetensya sa kapitbahay natin. Ang Vietnam, Thailand, Singapore at Malaysia, Indonesia, pati Cambodia, mas maraming naaakit nilang foreign direct investment kaysa sa atin. Doon tayo natatalo. Hindi pwede tayong matalo dyan. Kung hindi tayo makaakit ng maraming tinatawag na foreign direct investment, ang mangyayari, tuloy-tuloy na lang export natin ng pinakamagaling na Pilipino as OFW. Yun na nakakalungkot. Totoo yan. Ang trabaho na sa ibang bansa, kaya dapat foreign direct investment para lumago ang ekonomiya natin. Oo. Kayo po, Wilson, bilang philanthropist, ano ang mga proyekto or inisitiba na iyong sinusuportahan para sa ating mga komunidad ngayon? Ay, maganda yung tanong niyo. Meron kaming isang project kami sa Kamuning Bakery. Kahit hindi kami higanting kumpanya, every year namimigay kami ng public school. Nagbigay kami this year sa Calasiao, Pangasinan, sa Barangay Dinalawan. Nagbigay kami ng isang public school building. Maliit na public school, 3 classroom. Tapos, itong Oktobre din, nag-donate ang Kamuning Bakery sa isang public school sa Tarlac. Okay. So, napakaganda po ito at sana ay... Every year, may isa-dalawa kaming dinodonate sa mga poor rural areas ng Pilipinas na nakaligtaan ng economic progress. Kasi naniniwala kami na the best way to help the economy is education. Dapat kahit na maliit na kumpanya lang ang Kamuning Bakery Cafe, nagdo-donate kami. Actually, hindi maliit, Wilson. Palalaki pa. Nakikita ko yung ibang tycoon ay talagang close ka rin sa kanila. Halos karamihan yata ng ating tycoon ay talagang nagiging kaibigan mo na kakasalamuha mo. So, dahil sa hobby ko magsulat. So ano ba ang tingin mo sa ibang direksyon ng ating ekonomiya, Wilson? Kung ito ay hindi magbabago ang ating geopolitics na natin. Nakakalungkot. Dapat wag tayo magpatalo sa mga ASEAN neighbors natin. Ang importante, kailangan nagpagnegosyo tayo sa lahat ng bansa. Dapat walang alitan, walang away. Ang nakakalungkot ngayon, parang sumasali tayo sa away ng Amerika and China na saka Amerika and Russia. Dapat kung may away sila or may tinatawag na rivalry, labas tayo doon. Labas tayo doon. Yung away ninyo, tayo lahat.
nakikipagnegosyo. Pero ang nakikita ko, sobra yata tayong kumakampi sa isang bansa, laban sa iba, tapos nasasama tayo sa gulo nila. Ibang Na hindi investor, naman dapat. oo, tas ibang investor ayaw na mag-invest sa atin, pati Amerikano ayaw na mag-invest sa atin kasi natatakot sila baka masama tayo sa gulo. Kaya yung American investor nasa Malaysia, nasa Vietnam, hindi din dito pumupunta. Saka China, wala din. So, sana ang diplomasya natin, tinatawag na independent foreign policy, na negosyo lang lahat ang habol, trade lang, saka investment, saka turismo. Yun sana ang pinakamaganda para sa Pilipinas. Na makinabang tayo sa US economy, hindi sa armas kasi hindi natin makakain yan, saka hindi natin kakayaman yung armas na ibebenta sa atin. Tapos sa China o Russia, hindi din armas ang kailangan natin sa kanila, investment saka turismo. Tama, totoo Saka yan. teknolohiya. Oo. Yun lang dapat. Ikaw ba, Wilson, ay meron ka pa bang iniisip sa dami mong mga negosyo? Ano pa ba ang gustong negosyo na gustong pasukin ni Wilson? Ako naman, sa bagong taon, sa 2025, kasi may plano kami i-renovate and restore itong Kamuning Bakery. May party kasi na nasunog noon. Ipapaganda namin Tapos pagkatapos ito, pwede na kaming magbukas ng hopefully kahit na 1 o 2 branches. Tapos maganda yung tanong nyo, Yuseng Gani, kanina nung wala pa tayo sa camera, tinanong nyo kung gusto ko magpa-franchise. Nung bagong bili ko itong Kamuning Bakery Cafe, nung bagong career-revive ko lang, ang daming lumalapit sa akin nag-a-apply mag-franchise. Noon di pa kami ready kasi may kapartner noon ako na binenta din niya shares niya sa akin. Okay. Isa sa 3 magkapatid. Mas konserbatibo niya siya. Ayaw niya mag-invest pa ng bagong pera para magpalaki ng network at saka branches. So yun, baka plano natin yun. Isang magandang paraan para lumago ang negosyo ng mga tao, mag-franchise. Na matinong franchise Ang mga franchise sa mundo, hindi lang sa Pilipinas, may matino, may hindi okay. Maraming tao nalulugi sa franchise na mali. Oo, kailangan yung mga tried and tested, tried mga homegrown. tested and credible or good track record. Kung hindi good track record yan, tapos papasok ka, maupos pa pera mo. So, yun ang isang gusto namin pasukin next time, magbukas ng new branches ng Kamuning Bakery Cafe. Hopefully. Talaga namang marami tayong natutunan dito kay Wilson, ano? Meron ka bang mga mensahe sa ating mga tagapanood ng Kabuhayan at Negosyo? Ano ba yung pwede mong ibigay na tips sa mga aspiring entrepreneurs at yung mga millennial natin na gustong tahakin itong buhay sa pagninegosyo, Wilson? Yuseng Gani, naisip ko, ang maganda about sa Philippine economy at saka situation natin, napakalaki ng populasyon natin, more than 110 million people. Tapos karamihan ng populasyon natin kabataan. So, ay palpak or hindi maganda minsan ang situation internationally or nationally. Yung economy natin, yung maganda ang hinaharap na kinabukasan. Kailangan natin mag-invest sa anything na consumer-related na negosyo. Food, isa pang magandang negosyo pero mahirap pasukin, housing. Alam nyo, mass housing. Basta lahat ng need ng tao, lalakas yan. At saka, ang advice ko sa lahat ng negosyante, whether maliit yan o malaki, kailangan tutukan ninyo. Hindi pwedeng gumawa ka ng negosyo, tapos bahala na yung manager mo, bahala na yung pinsan mo, tapos dadaanan mo na lang once a week, parang hobby mo. Hindi pwede. Kailangan hands-on. Whether maliit yan o malaki, alam mo lahat ang nangyayari, nakatutok ka para lumago yung negosyo. Number 2, suggestion ko sa lahat, whether negosyante or doktor o professional, kahit anong profession, magtipid tayo. Matuto tayo magtipid, mag-save ng kinikita natin. Hindi yan sa laki o liit ng kinikita. Sa liit o laki yan ng sinesave. Kasi may mga tao, ang lakas kumita. Parang noon yung Michael Jackson, yung sikat na singer. Ang lakas niya kumita, parang imprenta ng pera. Pero bakit siya napatay na parang bankrupt? Baon sa utang. Kasi walang limit sa kakagastos.
Kaya dapat matuto tayo ng konting disiplina. Kung may 100 kinita, wag lahat ubusin sa gastos. Tsaka dapat matuto tayo magtipid no matter what. Ang ginagawa ko, pag dumating yung kita, nakaset aside na yung content na gusto mo i-save. Wag nyo gawin na pag dumating 100 piso, gastos ng gastos, kung anong matira, yun na i-save, mali yun. Dapat kung magkano dumating mong pera, whether 100 pesos yan o 500 pesos, nakaset aside na 10% itatabi ko no matter what. Tapos yung natirang 90%, doon mo na pagkakasyahin lahat ng gastos mo or mga luho mo. Tapos isa pa, pwedeng gumamit ng utang para lumago ang negosyo. Pero huwag gamitin ng utang sa luho, sa bisyo, sa enjoyment. Maganda gamitin ng utang pang palaki ng negosyo. Pero huwag sobrang mataas ang interest. Okay, hindi ako against sa 5-6 kasi may tulong din yan sa mga taong ano. Pero pinakamaganda, kumuha kayo ng utang na hindi masyadong mataas ang interest. Pwede nga kayo, Yusek Gani, suggestion mo nga, in the future, may isang program kayo, lahat puro tungkol lang sa utang. Kasi maraming tao na negosyo, yung mga micro and small na negosyante, nabibiktima sa maling paggamit ng utang. Lalo na yung mga mahilig sa credit card. Yes, ang credit card, pawn shop, saka online lending. Maraming online lending ako naririnig na kwento na nakakatakot. Puro problema. Oo, kasi sobrang taas ang interest, tapos nakapatong-patong ang utang, tapos tinethreaten pa, maraming narinig na kwento. Kaya dapat maging careful sa paggamit ng utang. Pwede gumamit ng utang para sa edukasyon, sa kalusugan, sa pamilya, importante sa negosyo, pero wag sa nonsense na gastos. Yun, tapos ano pa? Importante sa lahat ng negosyante, maliit man o malaki, kailangan may tinatawag na positive thinking. Kahit anong mangyari sa mundo, kahit na may 5 bagyo ka sa isang buwan, nangyari ngayon, unusual yan, super typhoon 5 sa isang buwan. Kahit anong mangyari, kailangan always may positive thinking ka. Never ka maging depressed, never ka mag-give in. Basta may hininga ka pa, may pag-asa. Basta may never mag-lose hope ang tao. Tapos, pag nabangga ka sa crisis, nagka-problema ka sa emotional problem, financial, love problem, any problem, hindi yan end of the world. Minsan, ang mga problema, minsan ang mga crisis, stepping stone mo yan sa greater success. Minsan, ang mga crisis mo, yun pala, source ng lesson. Leksyon pala, minsan naumpog ka, nauntog ka, na-aksidente ka sa crisis, hindi yun death sentence. Minsan yun pa ang magpapagaling sa'yo. Maraming salamat sa iyo, Wilson, at siguradong maraming natutunan ang mga taga-subaybay dito sa kabuhayan at negosyo. At dito po nagtatapos ang ating episode ngayong araw. Maraming salamat sa iyo, Wilson. Maraming salamat, Yusek Gani. Congratulations again sa programa nyo. Kokonti ang mga katulad ninyong programa kasi alam ko, karamihan ng programa sa radyo, sa TV, karamihan entertainment or politika or iba, kayo ang magandang topic nyo tungkol sa kabuhayan at negosyo na kailangan ng Pilipinas. Salamat, Wilson, sa mga insightful na sagot at sa pagbabahagi na inyong karanasan sa amin. At siguradong marami kaming natutunan sa inyo. Sa mga hindi po nakapanood sa mga nakaraang episode natin, maaari nyo pong balikan ang aking YouTube channel, Abdul Gani Makatuman, at ang aking Facebook page, Abdul Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag po natin kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-follow na rin para sa mga updates at mga bagong episode. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, katulad ng sinabi ni Sir Wilson, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Ako po si Gani Makatuman at ito po ang Kabuhayan at Negosyo.